Hindi pinalampas ni Robby Domingo ang pangintriga sa mga kaibigan niyang sina Donnie Pangilinan at Catherine Bernardo. Showbiz Talk PH. Parehong guest sina Donnie at Catherine sa wedding ni Robby sa long-time girlfriend na si Mikey Pineda noong Sabado, January 6, 2024. Sa kanyang Twitter post noong January 10, nirepost ni Robby ang video kung saan makikitang masayang nagsasayaw si Catherine sa after party ng wedding reception. Ang dancing partner ni Catherine ay si Rose Fausto, isa sa ninang sa kasal ni Robby at siyang original na nag-post sa IG story na kasayaw si Catherine. Base sa video, makikitang lumapit si Donnie kay Catherine sa dance floor, tinapik ito sa braso at kinausap ito. Maya-maya ay lumayo rin si Donnie papuntang gilid ng dance floor kung saan naroon din ang isa pang celebrity wedding guest na si Joshua Garcia. Nabigyan ng mali siya ang paglapit ni Donnie base sa komento ng isang netizen na nagsabing, "Hi at Donnie Pangilinan, ganito ka pala pag interested ka sa babae." Naglagay ang netizen ng hashtag na #DonBell, ang uniname ng tambalang ni Donnie at Bel Mariano. Sinagot ni Robby ang netizen. Paglilinaw ni Robby, "Just for the record, we're all friends here. We've got each other's back. No issues, please." Also, being the groomsmen at Donnie and at Espanto 2001 helped us out in taking care of all of the guests. Guest din sa wedding ni Robby ang ex-boyfriend ni Catherine, si Daniel Padilla. Sina Robby, Catherine, Donnie, Joshua at Daniel ay kapamilya stars na nasa ilalim ng talent management ng ABS-CBN, ang Star Magic. Noong November 30, 2023, nang i-anunsyo ni Catherine at Daniel ang tungkol sa kanilang hiwalayan. No results found na sa listahan ng sina-follow ni Catherine Bernardo sa Instagram ang dating niyang nobyo na si Daniel Padilla. Naka-follow pa rin si Daniel sa dating nobya. Pero tanong ngayon ng netizens, feed cleansing bang ginawa ni Kath? Hindi lang si Daniel Padilla ang in-unfollow ni Catherine Bernardo. Makikita dito na in-unfollow din niya sina Julia Barreto, Liza Soberano at Jillian Vicencio. Matatandaan na si Jillian Vicencio ay isa sa mga aktres na nalink kay Daniel Padilla sa kasagsagan ng hiwalayan ng Katniel. Dininay ni Jillian ang kanyang involvement sa hiwalayan. Sa kaso naman ni Julia Barreto at Liza Soberano, mukhang malilinis at binabawasan na ni Catherine Bernardo ang kanyang social media feed. Marami-rami na ring in-unfollow si Catherine sa kanyang Instagram account. Mukhang focus na talaga siya sa pagkakaroon ng peace of mind at positivity ngayong taong 2024. Bukod sa pag-unfollow, nag-trending din si Catherine dahil sa interaction nilang dalawa ni Donnie Pangilinan. Doon din mismo sa wedding ni Robby Domingo. Kumalat sa social media ang isang video kung saan makikita na nilapitan ni Donnie si Catherine habang sumasayaw si Catherine sa dance floor kasama si Rose Fausto, isa sa mga ninang sa kasal. Kita dito na inaalok ni Donnie si Catherine ng drinks. Nagkaroon ng issue ang nasabing video at binigyan ng mali siya ang paglapit ni Donnie. Base sa komento ng isang netizen na sinabi na ganyan pala si Donnie kapag interesado siya sa isang babae, na may hashtag pa na DonBell. Sinabi na lang ni Donnie sa isang interview na lahat naman sila doon sa kasal ay magkakaibigan at binabantayan nila ang isa't isa. Dagdag pa ni Donnie na importante na meron silang peace of mind, na friends sila at ini-enjoy nila ang kanilang trabaho. Dinipensahan na rin nito mismo ni Robby Domingo at sinabi niya na, "Just for the record, we are all friends here. We've got each other's backs. No issues, please." Dagdag pa ni Robby na groomsmen si Donnie kasama si Darren Espanto at tumutulong lang sila na asikasuhin lahat ng kanilang wedding guests. Nagsalita na rin si Donnie sa issue. I think not to take everything super seriously, and friends naman kami lahat sa industriya, and we all just had fun. We had a really great time.
Si Daniel Padilla po sa nakaraang pagpapakasal ng kanilang common friend ni Catherine Bernardo na si Robbie Domingo. Anong masasabi mo sa naganap? Ay, nako, eto na, imbes na yung kasal ang laman ng social media, nakuha na naman nila ang ano ng masa. At nasentro sa mga bashing kay Daniel. Sobra kasi naman Oo. ito, sa oras ng seremonya, ito si Daniel, pumupunta kay Catherine. Lumalapit-lapit, pabulong-bulong. Oo. Tapos una po muna nating tutukan yung paghahanda sa kasalan. Ay, Ang lahat po ng mga bisita, lalo na ang mga principal sponsors, pinaghandaan talaga yung kasal ni Robbie. Pero si Daniel dumating po na para bang wala lang yung okasyon na pupuntahan niya. Parang hindi Nakapolo, kasal. nakabukas pa po ang butones, naka-shades. Anong ibig sabihin nun? Parang baliwala lang. Walang preparasyong naganap. Parang hindi siya handa. Siguro ganun talaga kapag ang isang tao ay lugmok sa problema. Lutang. Oo, parang lutang. Oo. That's the right term. Lutang. Kasi kung alam mo, nakasala ng pupuntahan mo, alam mo na minsan lang yan magaganap sa buhay ng kaibigan mo, Oo. maghahanda ka. Ay, siyempre, saka invited siya. Oo, at lahat ng Oo. pinakamaganda ay gagawin mo. Yan. O di Oo. kaya, alam niyang lahat na handa para siya mapansin, hindi siya maghahanda. Ay, parang So hindi kakaiba naman. siya sa lahat. True. At yun naman po tungkol sa pambabash sa kanya dahil kay Catherine Bernardo, tama yung sinabi mo, nasa loob ng simbahan, nasa reception, matapos ang kasalan, lapit ng lapit kay Oo. Catherine, True. bulong ng bulong. Ano ang sinasabi ng ating mga kababayan? Napakalinaw po sa tanghaling tapat, para daw po siyang asong susunod-sunod, Oo. bubuntot-buntot kay Catherine Bernardo. Tama? Tama. Tama. Pili mo, mabuti lang kamo. Ay, ito si Catherine, napaka-polite. Edukada. Ay, oo. Edukada. Kala mo, ngumingiti lang siya. Kahit yung pag lumalayo siya, ngumingiti na lang siya para hindi lang mapahiya. Alam mo, iniisip pa rin ni Catherine na para hindi mapahiya si Oo, Daniel. totoo yan. Ano masasabi mo doon? Ay, siyempre, iwan ko ba kay Daniel? Bakit naman pinipilit niya kasi yung sarili niya? Tama yun. Na ayaw na sa kanya ng tao. Alam mo, yan ang pinakamahirap sa isang hiwalayan. Oo. Mas ipinipilit mo ang sarili mo, mas lumalayo yun nilalayo. Ayan. Yan ang oo. napakatsakang kwento. Oo. Unang-una, nasaan ang pride? Sinabi. Diba? Nawala na. Nasaan ang integridad? Oo. Diba? Parang isinama na niya, isinuko na niya. Diba? Yun yun. At saka, ang dami po nakapansin, pati ba naman sa kasala, naka-shades ka pa rin. Ayan. Ano nga ba ang hiwaga sa likod ng kanyang shades? Ay, nako. Di ba kasabihan ng mga tao, kapag nag-shave ka, meron kang itinatago. Insecure ka. Ayun. Oh, merong kulang sa'yo. Parang ganon, Oo di nga, ba? kung di nga baka hindi kaya umiyak siya, kaya nakashade, tinatakpan niya yung ano niya. Nagluluha siya. Nagluluha siya. Oo. Ako inuulit ko, madaling intindihin ang isang batang paslit na natatakot sa dilim. Ah. Pero kapag ang isang tao ay nasa wastong edad na at parang natatakot sa Oo. liwanag, mas nakakatakot yun. Ay, Diba? oo. Si Daniel, unang-una, wala pong masama sa pagsusuot ng shades. Pero ang pinaka-particular na tao lang na pinapayagan natin, si Randy Santiago. Oo. Diba? Ah. Dahil meron siya talaga itinatago sa kanyang mga Correct. mata. Si Daniel meron ba? Ay, wala. Nakikita mo siya ng harapan. Ano itsura ng mata ni Daniel? Ay, maganda naman yung mata niya. Anong wala siyang shade? Ang ganda naman ng mata niya. Iwan ko ngayon bakit nauso. Kahit saan siya pumupunta, ngayon naka-shade siya Lagi. palagi. Lagi. Oo. Oo. Iwan Siguro ko yun ano- nga, insecure. Oo. Merong itinatago. Merong labis. Merong kulang. Diba? At meron pang lumalabas sa balita, baka namang talagang may itinatago itong something na mahahalata natin sa kanyang mga mata. Oo. Aba, alam nga namang bakit nagbubunyi ba siya sa iwalayan nila ni Catherine? Ay. Kailan nga lang, di ba? O, sinasabi natin, nagpapakatapang-tapangan ka. Pero duwag ka naman pala, dahil lasing ka ng lasing. Ayun. Yun Nagsusumbong ka pala sa alak. Tama. Sa sobra mong kalungkutan at pagsisisi kung bakit winasak mo pa yung relasyon ninyo ni Catherine na mahigit ng isang dekada. Napakasayang. Ikaw si Catherine, pag ganyan ang ganyan si Daniel, anong mararamdaman mo? Ay, lalong buo ang pasya kung hindi ko na siya balikan. Kasi sa pinakikita niya, parang hindi niya ako siniseryoso. Nilalaro niya lang ako. Diba yun ang sinasabi na, ayan, susuyo-suyo kasi kakala mo mapagbibigyan ka kasi ganyan ang ginagawa mo dati, kaya dapat ngayon umabot na sa sukdulan na hindi na effect kay Catherine ang Ay, ginagawa. oo. At saka yung sulsul talaga ng mga bashers. Ay, totoo. Yung payo ng mga Katniel fans talagang, nako Kat, huwag kang magpapaloko. Oo. Pinaiikot ka lang yan para kunwari magbalikan kayo tapos ganun pa rin ang gagawin niya pag nakuha ka na uli. Yes. Ganun na mga payo.
Showbiz Talk PH.